sa wakas, tinanggap na, parang tinanggap na ni Torion, ni Attorney Israelito Torion, na totoo ngang may arrest warrant. Tanggap na ni Torion eh. Sabi niya, mukhang totoo na mayroon ngang arrest warrant. Kasi hindi na lang naman si Ombudsman Boying Rimulya ang nagbabanggit tungkol dito. Si Roque mismo. Siyempre, kagrupo nila si Roque. Duterte yan eh. Duterte diehard supporter yan. Sabi daw sa kanya ni Roque, may kaibigan si Roque na reliable source na nag-inform kay Roque. So bagamat hindi mismo si Roque yung nakakita, pero reliable yung source ni Roque na kaibigan niya na nagsabing mayroon na ngang arrest warrant. At mayroon pa rin daw nakapagsabi talaga sa kanya, sabi ni Torion, na totoo ngang may arrest warrant. Kaya sabi ni Attorney Israelito Torion, sa tingin niya, mukhang totoo na yan na may arrest warrant. Kaya lang, wala pa silang natatanggap at wala pang confirmation sa mga sources ng ICC mismo, Interpol, DOJ, DILG. Kaya lang, sabi niya, pero sa dami ng mga naririnig niyang balita dyan, at may mga nagkukumpirma sa kanya na totoo nga mayroon, sabi niya, naniniwala siyang mayroon ng arrest warrant. Pero sabi niya, handa naman daw silang harapin yung arrest warrant na yan. Ang hinihiling niya nga lang daw sana ilabas na yung totoong kopya ng arrest warrant para makagawa na sila ng kaukulang hakbang. O kaya lang, nung tinanong si Torion, nasaan na po ba si Bato? Sabi ni Bato, hindi ko siya nakakausap. Naniniwala ba kayong hindi nakakausap ni Torion ng Lahat naman ganun, di ba? Yung abogado, pag tinanong mo, nasaan po ang kliyente nyo? Nakakausap ko siya pero hindi ko alam kung nasaan siya, hindi ko siya tinatanong. Di ba ganyan din yung abogado ni Saldico, si Attorney Rondain, nung tinanong ng media, nasaan po ba si Saldico? Sabi niya, ayaw kong itanong sa kanya yan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nakakaano kami pero sabi niya, hindi ko alam kung nasaan siya. Saka ayaw kong alamin. Kasi pag nalaman ko kung nasaan siya, magsisinungaling na ako pag tinanong ako kung tindi rin itong mga abogado na to. Pero maniniwala ba kayong hindi nila alam kung nasaan? Anyway, ang importante dito, at least tanggap na ni Torion. Tanggap niya na totoo nga na mayroon ngang arrest warrant. Ang ini-insist lang ni Torion, dapat daw wag namang gawin na kay Bato yung ginawa kay Tatay Digong nila. Kasi nga si Digong hindi na dinaan sa korte. Pagka-aresto, sinurinder na sa Interpol, dinala na kaagad sa ICC. So sabi ni Torion, sana naman wag nang ganun ang gawin. Idaan na sa judicial na proseso. Ang problema niya dyan, wala pa namang sinasabi ang Korte Suprema na dapat ilaan sa judicial na proseso. Wala pang pronouncement ng ganun ang Korte Suprema eh. Mayroon silang petition sa Korte Suprema, matagal na yan, hindi pa naman nare-resolve ng Korte Suprema. Kung ang Korte Suprema sana ang magsabi na mali ang ginawa kay Duterte, dapat pagka-aresto, dinala muna sa korte. At yung korte yung mag-i-order na dalhin na siya sa Interpol at sa ICC. Walang ganun. Si Torion, ang sabi niya, dapat inaan sa judicial na proceedings. Ang sabi naman ng gobyerno, nung inaresto si Duterte, sabi nila Secretary of Justice pa noon si Boying Rimulya, ang ginamit nila ay yung provision ng international humanitarian law na yung batas natin tungkol sa international humanitarian law, Republic Act 9851, Section 17. Ang nakalagay doon, kapag mayroong Pilipino na may kaso sa ibang bansa o sa ibang tribunal tungkol sa international humanitarian law, tulad ng crimes against humanity, ganyan, pwedeng isurrender or i-extradite. So ang option nasa gobyerno ng Pilipinas, surrender or extradite. Ngayon, ang ginawa kay Duterte, surrender. So ang paliwanag nila Rimulya noon, nang siya pa ang Secretary of Justice, pag surrender, executive yan. Hindi kailangang dumaan sa korte yan. Pero kapag extradition, dadaan yan sa judicial process. Kaya lang, pwede mo lang magamit yung extradition kapag mayroon kang extradition treaty. Ang ICC, wala ka namang extradition treaty. Tsaka hindi naman state ang
ICC. So ang ginamit, surrender. So ang sabi ni Torion, kahit surrender yan, kailangan pa rin dumaan sa legal proceedings. Interpretation niya yon. Yun ang interpretation ni Torion. Hindi ganyan ang interpretation ng gobyerno. Sino ngayon ang may tamang interpretation? Sila Torion o ang gobyerno? Wala pang nagsasabi niya. Siyempre, ang presumption ng gobyerno, regular or tama yung ginawa nila. Maliban na lang kung ang Korte Suprema mag-declare na mali yung ginawa. Ang problema, wala pa nga. Yan yung problema ni Torion. Kaya for the meantime, na wala pa talagang ganyang pronouncement ang Korte Suprema, pinagtatago muna si Bato. Pinagtatago muna si Bato. Hinihintay nila na maglabas ng paglilinaw. Malilinaw lang kasi yan pag naglabas ang Korte Suprema ng resolusyon sa kaso na yan. Kasi matagal na yung kaso na yan, hindi pa nare-resolve. Yung kampo ng Duterte, question sa Korte Suprema. Ang issue nila, unconstitutional, mali yung ginawa, irregular yung ginawa ng gobyerno sa pag-arrest kay Duterte. Ang sabi naman ng gobyerno, hindi. May legal basis kami sa pag-aresto na yon at walang mali sa ginawa namin. So sino ngayon ang tama? Yung gobyerno o yung kampo ng Duterte? Ang Supreme Court ang magdi-declare niyan. Ang problema hanggang ngayon, hindi pa nagdi-declare. So for the meantime na hindi pa nagdi-declare, hindi pa rin i-resolve yung issue na yan, pinagtatago muna ni Torion si Bato. Ha? Bakit hindi nag-a-attend sa session sa Senado? Ay sinabi na rin yan ni Torion, narinig ko yung interview niya. Hindi sila naniniwala na ang gawin ni Bato magtago sa Senado. Kasi pag nagtago siya sa Senado, hindi rin tatagal eh. Kahit si Ping Lacson sa si Tito Soto, nagsabi na niyan. Pag nagtago sa Senado, naghingi ng sanctuary doon, poprotektahan ng Senado. Pero hindi pwedeng magtagal. Kasi hindi pwedeng makipagmatigasan ang Senado na itago doon ang isang senador na may warrant of arrest. Darating at darating ang time, kailangang isurrender. So wala rin. Ibig sabihin, pag nagtago dun sa Senado, sa bandang huli rin, mauobliga ring lumabas. Kasi hindi rin pangmatagalan. Kaya ang ginawa nila Torion, hindi na lang kinonsider yung opsyon na yun, na pagtago doon sa Senado. Kung nagtatago man si Bato ngayon, hindi sa Senado, sa iba. Kaya lang hanggang kailan yan? Siyempre, kikwestiyonan na rin si Bato niyan. Bakit nagtatago siya? Paano na yung trabaho niya sa Senado? Kaya lang, lalo na ngayon, na kumpirmado na kahit sila Torion, tanggap na nila na mayroong arrest warrant, lalo nang hindi lalabas si Bato. Tapos si Roque na mismo, sunod-sunod ang mga statements ni Roque. Sabi ni Roque, sigurado, lumabas na yung arrest warrant. At sabi pa ni Roque, noong December 7, natanggap na yan ng DOJ at DILG. At ipapatupad na nila ngayon yan. Wala pang confirmation ng DOJ at DILG. Mukhang bibiglain na naman lang si Bato. Kaya lalo ngayong magtatago yun si Bato. Ito namang si Torion, sabi niya, basta sila, handa sila kung ano man ang mangyari. Anyway, ang sinasabi lang ng mga DDS, wag nang magpa-aresto si Bato. Wag na daw yung nangyari daw kay Tatay Digong nila, dapat wag nang mangyari kay Bato. O kaya ang advice ni Lacson kay Bato, galingan mo ang pagtago. Sabi ni Lacson, galingan mo ang pagtago. Kasi ang sabi sa kanya ni Bato, lalampasan ko yung record mo, sir. Kasi di ba noon nagtago si Lacson. Anyway, ano bang mangyayari kay Bato? Abangan na lang natin. Abangan natin ang susunod na mga mangyayari. Ang malinaw dito, nagtatago si Bato, kung magtatagal ba yung pagtago niya na yan, uobra ba yan, hanggang kailan yan, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Ang sabi ni SILG Jun Vic Rimulya, once na makonfirm, matanggap na nila ang arrest warrant at mabalidate ito, makonfirm ng DOJ, ng Interpol, aarestuhin na nila si Bato de la Rosa. Ayan, abangan natin yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.